Sa ating Bombo News analysis, ito kaugnay sa pagharap ng state witness na si Undersecretary o, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Sandigan Bayan. Yatid yan ni Bombo Kervin Gamal. Sa muling pagharap ng state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Sandigang Bayan, muling nabuksan ang isang isyong matagal nang sumasalamin sa malalim na sugat ng katiwalian sa pamahalaan. Ang kanyang detalyadong salaysay hinggil sa umunoy sunod-sunod na cash deliveries na umaabot ng daan-daang milyong piso at ang pagkakadawit ng dating senador na si Ramon Revilla Jr. ay hindi lamang simpleng usapin ng isang kaso. Ito ay malinaw na paalala ng sistematikong problema sa paggamit ng pondo ng bayan. Kung totoo ang mga aligasyon, ang pondong inilaan para sa flood control, isang proyektong dapat sanay nagsisilbing proteksyon ng mamamayan laban sa kalamidad, ay nauwi sa Ghost Project. Sa halip na iligtas ang buhay at kabuhay ng mga Pilipino, tila naging instrumento pa ito ng pansariling kapakinabangan. Ito ang masakit na katotohanan. Habang ang karamihan o karaniwang mamamayan ay patuloy na nakakaranas ng pagbaha at panganib, may mga umano'y nagtatamasa ng yaman mula sa pundong dapat sanay para sa kanilang kaligtasan. Ang pagtestigo ni Bernardo, bagaman mahalaga, ay isa lamang bahagi ng mas malawak na proseso ng paghahanap ng katotohanan. Nasa korte pa rin ang huling pasya at nararapat lamang na igalang ang due process. Subalit, hindi maikakaila na ang ganitong mga revelasyon ay lalong nagpapabigat sa pananagutan ng mga opisyal na nasasangkot sa anomalya. Ang tunay na tanong ngayon, hanggang kailan mananatiling ganito ang sistema? Hanggang kailan papayagan na ang pondo ng bayan ay malustay sa mga proyektong hindi naman umiiral? Ang kasong ito ay hindi lamang laban sa iilang individual. Ito ay laban sa kultura ng katiwalian. At kung nais nating magkaroon ng tunay na pagbabago, kinakailangan ang mas mahigpit na pananagutan, mas malinaw na transparency at higit sa lahat, isang pamahalaang tunay na nagsisilbi sa interes ng mamamayan.